So mga katropa, dito tayo ngayon sa meat shop. Bibili tayo ng ating mga kailangan sa paggawa ng papaitan. So kailangan natin bumili ng beef tripe or goto. Bibili rin po tayo ng small intestine, big intestine or bituka ng baka. Bibili din po tayo ng beef heart, puso ng baka at kidney. Ganoon din po, bibili tayo ng atay. So kailangan din po natin ng bile or abdo. Optional lang po yan. So dito po sa amin, makakabili po kayo ng nagayat na, katulad po ng inyong nakikita, hindi na po kayo mag-i-effort sa pagputol-putol niyan o sa pag-slice. So first, dinisit po muna natin yung ating mga lamang loob. Banawan po natin sa umaagos na tubig. Uskusin ng asin at suka para matanggal po yung lansa. So mga katropa, tapos na po natin linisan yung ating mga beef opals o yung ating mga lamang loob. This is about 2 kilos lahat. So assorted na po kinuha natin, katulad po nitong tuwalya. Nilinis na po natin yan, atay. Yan. Kumuha rin po tayo ng beef heart, puso. At bato. Yan. Kumuha rin po tayo ng kidney. At ito po, small intestine. Ito po yung ginagawang chicharon bulaklak. At meron po tayong big intestine o yung bituka ng baka. So nasa sa inyo po yan mga katropa kung ano po gusto nyo pong idagdag na laman loob. So first na gagawin po natin dito mga katropa, ito po yung ating pakukuluan. About 5 to 10 minutes para matanggal po yung lansa. Lalagyan po natin ng luya, pamintang buo, at kaunting asin. Para matanggal po yung mga impurities at amoy ng ating lamang loob. So after 10 minutes po na pagpapakulo sa ating beef opals, ito po natin tanggalin at itatapon natin yung sabaw para matanggal po yung lansa. So after po natin mapakuluan ng 10 minutes at mahugasan ulit yung ating beef opals, ito po yung ating pakukuluan about 30 to 45 minutes. Take note po, yung atay po, ito po yung ating ilalaga ng about 10 minutes lang po para hindi po siya ma-overcook. So after 30 minutes na pagpapakulo, ito na po yung ating beef opals. Kailangan po huwag po masyadong malambot na malambot dahil ito po yung ating hihiwain pa at igigisa po natin ito ulit. Ito na po tayo magpapalambot ng ating beef opals. So after 30 minutes po, nagpapapakulo sa ating beef opals. Bahagyang lumambot na po siya. So, take note po, kailangan hindi po siya malambot na malambot para hindi madurog. At yung sabaw po nito ay ating i-reserve para gawin nating sabaw sa ating papaitan mamaya. So guys, after po natin ito malinisan, ito po yung ating pinalamig. At ito po yung aking ginayat ng maliliit. Hinanda ko na rin po yung ating mga aromatics. Sa paghiwa po, kayo na po ang bahala kung gaano po kalalaki yung gusto nyo pong hiwa. Sa akin po, ganyan na po kalalaki yung ginawa kong hiwa. At may naitabi na rin po ako ditong abdo or beef bile. Yan, ito po yung kanyang pinaka-abdo mamaya. Ilalagay natin yan. At para naman sa ating panggisa, bawang, tinadtad na luya, sliced onion, siling haba or siling pangsigang, black ground pepper, tanglad, yan po yung magtatanggal ng lansa at magbibigay po ng magandang amoy sa ating papaitan, beef bouillon cube at sampalok sinigang mix para po sa ating pampaasim. So guys, magsisimula na po tayo sa ating pagluluto. So mag-init lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Kunting mantika lang po yung ating gagamitin para hindi po masyadong masebo. Ilagay po natin yung ating bawang. Hintayin po natin na mag-golden brown po yung ating bawang.
And then, isunod na po natin yung ating luya. So, igisa na po natin ang ating luya hanggang lumabas po yung bango. And then, isunod na po natin yung ating sibuyas. Gisahin po natin yung ating sibuyas hanggang mag-translucent. Pag nagisa na po natin na maganda yung ating mga aromatics, ilagay na po natin yung ating ginayat na karne. So, kunting mantika na po yung ating ginamit dito dahil yung iba po nating karne ay masebo na po yan. So, ayaw po natin na sobrang mamantika yung ating sabaw mamaya. Igisa po natin ng mabuti yung ating karne hanggang lumabas po yung sarili niyang mantika. Maglagay na rin din po tayo ng asin at kaunting paminta. Halfway po sa ating paggigisa, maglagay po tayo ng patis for added umami flavor. Kayo na lang po yung mag-adjust para hindi po masyadong umalat. So after 10 minutes po na paggigisa, ilagay na po natin balik yung ating pinagpakuluan ng ating karne kanina. Ito po yung itinabi nating beef stock. After po natin maibalik yung ating soup stock, ilagay na rin po natin yung ating lemongrass or yung ating tanglad. Ito po yung ating lulutuin pa ng 30 minutes hanggang lumambot yung ating karne. After 30 minutes, ito na po yung ating papaitan. Medyo lumambot na po siya. Ilagay na po natin yung ating beef bouillon cube. Isunod na po natin yung ating siling haba, yung ating siling pangsigang, at yung ating pampaasim na Knorr tamarind powder. At sa panghuli, ilagay na po natin yung ating bile or yung ating apdo. Take note po, alalay na po kayo sa paglagay dahil baka po sobrang pait naman. Yung iba po kasi ayaw po ng sobrang pait yung papaitan. Ang papaitan ay isang kilalang putahe mula sa Ilocos Region na talagang hinahanap-hanap lalo na kapag maulan o may handaan. Ako po'y medyo may sipon kaya naisip ko rin po magluto ng papaitan. Iba-iba po tayong diskarte. Iba-iba po yung diskarte ng mga tropa nating Ilocano. Iba po yung diskarte ng mga tropa nating mga Tagalog. Ito po ang senior ko po sa inyo. Ito po yung aking sariling version. Kumbaga, ito po yung pinaka-basic. Kayo na po yung mag-enhance kung ano po pong gusto nyo pong ilagay na pampalasa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, at subscribe sa Chef Angel Kitchen. Ako po, si Chef Angel, nagsasabing lutong may puso para sa bawat pamilya. Kita-kits sa next video po natin. Mag-ingat po kayo palagi and God bless!